isang matagal ng Filipino organization sa BC ang napili para hawakan at ipamahagi ang natira sa mga donasyon matapos ang Lapu-Lapu Day tragedy sa Vancouver noong nakaraang taon. Sa patuloy na panawagan para sa financial transparency, nanindigan ng United Filipino-Canadian Association in BC na direktang mapupunta ang pera sa mga lubhang apektado. Ang report mula kay Rhea Santos. We have about almost 80 more people that we needed to support, but we were lacking in funds. So I suppose based on that, and when we had a meeting with United Way, they also mentioned that they are hearing what the community is saying, the outcry. Ibigay sa mga totoong biktima ng trahedya. Yan daw ang panawagan ng komunidad sa United Way BC na siyang nanguna sa pagkalat ng pondo kasama ang organisasyon na Filipino BC matapos ang Lapu-Lapu Day tragedy Abril noong isang taon. Isa ang United Filipino-Canadian Associations in BC sa 36 na grantees ng Kapwa Strong Fund. Higit isang dekada ng organisasyon, $145,000 ang nakuha ng UFC-ABC. Nanindigan na napunta ang perang natanggap direkta sa mga apektado ng trahedya. So the money that we released are all accounted for. These are all checks, never cash. All checks. Some of those we gave to the victim services for them to give to the victims. Sa pahayag ng United Way BC sa Omni News, sa $1.64 million na nakalap nila, $100,000 na lamang ang natira. Nagdesisyon daw silang ibigay ito sa UFC-ABC, organisasyon na nagbibigay ng direktang suporta sa mga pinakaapektado ng trahedya. They saw that the first batch that they gave us, which was $145,000 in the past, when we liquidated that $145,000, they saw that the money did go to the victims. So that's why they gave the additional money for us. Nanawagan si Lim sa mga organisasyon na nakatanggap ng pondo na kung may natitira pa, ibalik ito sa United Way BC. I share in the frustration of a lot of the Filipino community, all of us. Where did my money go? We need to give what the Filipino community is asking for, the transparency and accountability of the money that were already allocated to the different organizations. Sa kinahinatnan ng mga donasyong pondo, naniniwala si Lim na kulang ang ginawang konsultasyon sa komunidad. Sa binuong komite para sa Kapwa Strong Fund, 4 ang staff mula sa United Way BC. 4 naman ang naging kinatawan ng Filipino community. I don't really know who they've consulted. They did say that they consulted with Filipino leaders. As to who those leaders are, I cannot, I don't know. So I can't really say if they did indeed touch base with the correct group of Filipino leaders. Dagdag pa ng United Way BC sa kanilang pahayag sa Omni News, tinatrabaho na rin daw nila ang paglipat ng natitira pang pondo na nakalaan sa Filipino BC. Bagay na dapat daw munang bantayan ayon kay Lim. And this is my personal opinion, not UFC-ABC. I think until they can prove where the first part of the money that they got, the $190,000, I don't think they should get it at this point. Not yet, not yet. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.